Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito ay magiging kagalakan. Kapag nagdaramdam na ang isang babaeng manganganak, siya'y nahahapis sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak, hindi na niya naaalala ang hirap. Siya'y nagagalak dahil sa ipinanganak na sa sanlibutan ang isang sanggol. Gayon din naman kayo. Nalulumbay kayo ngayon, ngunit muli akong makikipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maaagaw ni numan. Hindi na kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na iyon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilia. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan at nasa abroad na nagsisimba via online. Kasama kayong lahat sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Muli tayong bumalik sa pagninilay at ituloy natin ang paksa ng pag-alis ni Jesus. Pansamantala, huminto tayo ng isang araw at kahapon at ituloy natin pagnilayan ang pag-alis ni Jesus. Kaya naman, patuloy sa pagbibigay si Jesus ng kasiguraduhan sa kanyang mga alagad para meron silang panghawakan. Para may panghawakan. Sigurado naman kasi kahit gaano kadami na beses o pagkakataong magpaalam si Jesus, talagang magiging malungkot para sa alagad ang pag-alis niya. No? Di ba? Kahit gaano kadaming beses, pag dumating yung araw ng kanyang pag-alis, sigurado malulungkot ang mga alagad. Sigurado masasaktan. Sigurado mag-aalala o mangangamba. Kahit gaano pa yan kadami. Kaya naman, sa pagkakataong ito, ginamit ni Jesus ang imahe ng isang nanganganak na ina. Nanganganak na ina. Iyan ang imahe na ipinapakita ni Jesus para bigyang diin ang kanyang punto. Nakakita na ba kayo ng nanay na nanganganak? Di ba? Ano itsura ng isang inang nanganganak? Nahirapan. Yung itsura gusto ko makita. Ano itsura? Yung halos, siguro mapunit yung muka, di ba? Di ba? Nakakita na ba kayo nun? Di ba? Yung halos hindi mo hindi mo maipinta, di ba? Ba't hindi maipinta? Ang pangit. No? Sigurado, di ba? Kasi bakit gano'n ang muka? Sa hirap. Ano pa? Sa sakit, di ba? Yung hindi mo alam eh. May taong lumalabas sa katawan mo eh. Di ba? Masakit. No? Kaya nga, iyan ang ginamit ni Jesus na imahe para bigyang diin ang kanyang punto. Dahil alam niya na kahit anong sabihin niya, hindi mawawala ang kanilang takot at pangamba. Ang kanilang sakit. Parang isang ina na nagdadalang tao o
nanganganak, may pangamba dahil walang kasiguraduhan. Di ba nga? Ika nga nila, kapag ang isang ina na ay nanganganak, parang yung isang paa ay nasa hukay. No? Ganon, parang 50-50. Bakit? Di mo alam. Sino mabubuhay? Hindi ba? Well, akala lang natin, ganon lang ang panganganak. Pero hindi lahat nakakasurvive. No? Kaya nga, ika nga nila, 50-50. No? Merong sakit, merong pangamba, may takot dahil hindi niya alam kung ano ang pwedeng mangyari. No? Bukod sa hindi niya alam kung may pambayad ba siya. No, 'di ba? Sa mahal ng panganganak ngayon, 'di ba? Oh. At ganyan, may sakit o may sakit na kailangan pagdaanan. Ngunit ika nga, kapag naisilang na ang sanggol, lahat ng takot, lahat ng pangamba, lahat ng sakit na naramdaman ng ina, pag naipanganak na ang bata, nababaliwala. Hindi na naaalala ang pinagdaanan dahil mapapalitan na ito ng kasiyahan. Di ba? Yung nanay na hindi mo maipinta yung muka nung siya'y umiire. No? Hindi ko naman mararanasan yon, pero yung itsura lang ng isang ina, alam mong masakit. No? Hindi kailangan maranasan. Itsura lang, alam natin na masakit. No? Pero pag napanganak na, nagliliwanag na yung muka, nagniningning na yung muka. Hindi ba? Kaya nga nakaka-anim pa. Hello. No? Nung nanganganak, sumisigaw, ayoko na. Pero pagka nakapanganak na, pag uwi na ng bahay, buntis na naman. No? Kasi nakalimutan yung hirap Nakalimutan na yung sakit. Masaya na. At yan yung kasiguraduhan na gustong ibigay ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang lahat mag-aalala. Ang lahat masasaktan. Ang lahat mahihirapan, mangangamba. Pero isang araw, mapapawi ang lahat. Matatapos ang lahat. At ang lahat ng kanilang pinagdaanan ay mababaliwala. Gaya ng isang ina, matapos magsilang, hindi na iniinda yung naging sakit. Kahit pa nga may tahiyan di ba? Hindi na. No? Nakangiti na yan. No? Hindi na iniinda yung takot na naramdaman at pag-alala na inisip-isip nung siya'y nagbubuntis o nung nanganganak. Dahil kapag nakita na ang anak, mababaliwala na ang lahat. Sadya naman talagang hindi maiwasan ang takot, pangamba, at mga sakit o sakit sa buhay. Parte yan ng buhay. Walang makakatakas sa mga ito. Kahit ang mga malapit kay Jesus, ang mga alagad ni Jesus, hindi nakaligtas sa pangamba, sa takot, sa sakit. Ngunit sinisiguro lang ni Jesus na dadating ang araw na ang lahat ng kanilang pinagdaanan, lahat ng sakit, lahat ng takot, mapapalitan ng saya. Maalala mo man, hindi mo na iniinda. Hindi mo na mararamdaman. Di ba ganon? Pag nakalampas ka na doon sa pinagdaanan mo, hindi mo na iniinda. No? Parang isang estudyante, di ba? Iniinda mo ngayon, nagpupuyat ka, nahihirapan ka, no? Hindi mo alam saan ka kukuha ng baon, no? Ang init sa eskwelahan, no? Pero pag graduation na, di ba? Nakangiti ka na, hindi mo na iniisip yung, naku, dati ang hirap, no? Hindi mo na iniisip yon. Hindi mo na iniisip yung lahat ng pinagdaanan mo kasi masaya ka na. Maalala mo man, hindi mo na iniinda. No? Nangingiti ka na lang ngayon. No? Sinasabi mo, no? Noon, naglalakad lang ako dyan. Oh. Ngayon, naka-pedicab na. Naka-e-trike na. No? Malay mo, isang araw, nakakotse ka na.
Dati nilalakaran mo lang yung kalsada na yan. Noon, no, kumakain lang kami ng ganito. No, sa karinderya lang ako, masaya na. Tapos ngayon, halos araw-araw ka nang mag-Jollibee. Halos araw-araw ka ng fast food, 'di ba? No, ganun 'di ba? At nangingiti ka na lang sa pinagdaanan mo. At parang ganito rin si Pablo sa ating unang pagbasa, no? Sinabihan siya na huwag matakot. Ipagpatuloy lang ang kanyang pangangaral. At anuman ang mangyari, huwag titigil sapagkat sumasa kanya ang Panginoon. Sigurado, alam na alam ni Jesus na natatakot si Pablo. Kaya nga, ito ang kanyang panigurado, huwag kang matakot. Di ba? Kapag takot na takot ka, sabihan ka lang, huwag kang matakot. Okay lang yan. Huwag kang mangamba. Okay lang yan. Pag ganyan ang sinasabi sa'yo, kahit may takot, hindi ka titigil. Kahit may pangamba, ilalaban at ipagpapatuloy mo. Yan ang magandang mensahe sa atin. Meron mang pangamba, hirap, sakit ang buhay, matatapos ang lahat. Kung, katulad ni San Pablo, tayo'y magpapatuloy. Tayo'y lalaban. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin at inaalala natin si San Isidro, isang magsasaka. At yung trabahong pagsasaka, hindi malayo sa imahe ng isang inang nanganganak. Di ba? Parang pagsasaka, ang hirap magsaka. Mainit, masakit, puro rin pangamba. Hindi mo alam, tutubo ba ang iyong tinanim. Pero kapag namunga na, kapag anihan na, hindi mo na iniinda o hindi na iniinda ng magsasaka ang kanyang hirap. Kasi nagbunga na ang kanyang hirap. Well, noon yon. Ngayon, ang mga magsasaka, hindi pa natatapos ang pangamba kahit anihan na. Dahil anong susunod na pangamba? Mabebenta ba to? Marami tayong kwentong narinig na kahit na ang daming ani, anong ginagawa? Na itatapon, nasasayang. Bakit? Wala kasing programa ang gobyerno. Dati, akala mo, pag anihan na, okay na. Ngayon, mas nangangamba pa sila dahil walang programa ang gobyerno. Paano magkakaprograma? Anong inaatupag? Hanapin ang bato. Di ba, tinan mo? Sa pagsasaka, tinatanggal ang bato. Di ba? Hello? Di ba ganon? Diba, pagka nagsasaka ka, di ba? Pag nag-aararo ka, tinatanggal mo yung bato. Kasi salot yan Hello? Di ba? Tatanggalin mo. Hindi yan kasali. Tatanggalin. Kaya dapat matututo tayo No? Yung mga ganyang bato, hindi yan kasali. Kaso, sinasali. Kaya ano nangyayari? Nagkakandalubak-lubak ang ating buhay. Kasi may mga bato. No? Ano ang tandaan? Alisin ang alisin natin yung bato, no? Para makapamunga tayo. Hindi tayo makapamunga Hindi tayo lumago-lago kasi merong mga ganyang bato. Tatawa kayo ngayon, ha? Natatawa tayo. Natatawa na lang talaga tayo ngayon. Pero papasanpat yung mga alalahanin natin, matatapos din. Kung magpapatuloy tayo. Mga kapatid, ganito natin harapin ang mga takot, pangamba, at sakit. Hindi tayo titigil. Hindi tayo susuko sapagkat kapag tayo ay huminto, kakainin tayo ng takot. Tatalunin tayo ng pangamba at pipigilan tayo ng sakit o sakit.
dahil walang nagtagumpay ang hindi lumaban. Amen? Amen.